Hello, Farbolto. I'm back at ngayong araw, I want to share you my newly purchased. Joke lang. Matagal na to sa akin, February 19, 2024, pero ngayon ko lang review. Second hand MacBook Pro M1 and sulit pa talaga ito for its price na 36,000 pesos. At the end, may story din ako na muntik na ako ma-scam sa sobrang mura kasi yung benta niya sa MacBook Air M2 nakakatempt. So nasa province siya at ang siste ay papadalan ko daw siya ng pera pampagas. Ang question ko ay kung nagtuloy ba ako ay na-scam ba ako or story time muna. My previous laptop was a Gigabyte G5 KC. Maganda at mabilis din yon at RTX 3060 na siya kaso I have two complaints. Yung battery life niya was around 1.5 hour lang at yung charger adapter niya ay sobrang laki which is mabigat at mahirap dalhin. And I decided to upgrade MacBook Pro or MacBook Air na syempre M1 na. Sana for one reason, yung battery life niya kasi I wanted to try working on a coffee shop. First, kung ginawa ay naganap ako sa Facebook Marketplace. Ang average that time na price ng MacBook Air M1 ay around 30k to 40k para sa 8GB RAM and 256 storage. So, pasok naman sa budget ko yon. Kaya yun ang na-filter ko. Second ay dapat medyo malapit siya sa location ko. Yung tipong hindi na ako lugi sa pamasahe at sa pagod. Since nagko-commute lang ako, I'm from Mandaluyong and working sa BGC so around that area lang sana. One of my options ay MacBook M1 Air for 32,000 pesos and a MacBook Pro M1 na priced at 36,000 pesos. Both beat up sa Estancia Mall kaya goods sa akin. Kung ikaw compare natin, hindi na rin masama na mag-add ako ng 4,000 pesos dahil ang MacBook Pro M1 ay may fan. Maraming video ang nagko-compare sa dalawa since both laptop ay nagmura na compare sa SRP nila before na around 75,000 pesos. Which is better ba talaga? Since ako rin ay naguguluhan that time, I will share some sentiment regarding my thought process ko that time. Pero in conclusion, ang thinking ko ay kung konti na lang naman ang idadagdag, why not yung Pro na ang piliin ko? In case na you are choosing between the two gaya ko, I will give you my unsolicited review based on my personal experience sa post na ito from Reddit. Pero syempre ang experience na i-share ko ay yung perspective na gumagamit na ng M1 Pro. Number 1 is the Pro has the touch bar while the Air does not. Yes, sobrang na-enjoy ko yung touch bar. Not sure why yung iba ayaw yung feature na to pero maganda na ako kasi kahit na sacrifice yung FN keys, for me lang, sobrang cute din ang itsura ng touch bar at maraming features for touch space compare kung FN keys yung nakalagay. For example, if nakikinig ako ng music, mas madaling i-slide yung volume which is sobrang convenient din sa akin. Another reason na gusto ko yung touch bar ay yung word suggestion. Madami kasi akong wrong spelling and useful yung word predictions niya. Second reason is that Pro has a fan while the Air does not, which helps the throttling. Since hindi uso aircon sa bahay namin, half full naman siya. Di rin naman maingay di tulad ng fan ng dati kong laptop, kaya di mo rin feel na may fan siya. Yung dati ko kasing laptop, kala mo may vacuum cleaner sa tabi mo sa ingay. Number 3, the Pro has a higher maximum brightness setting. 500 nits on the Pro versus 400 on the Air. Since hindi naman ako palalabas, good to know na mas maganda siya outdoors. The Pro has a couple of hours of an extra battery life. That said, both get incredibly impressive battery life, with the Pro getting an average of 20 hours and the Air getting an average of 18 hours. Yung malaman ko lang na kaya tumagal ng 8 hours yung laptop ko, happy na ako lalo na kaya for 18 hours. 2 hours difference is for me, konti lang. So this difference wala naman masyadong bearing for me. Vibration is the Pro weights just a tad heavier, around 0.2 pounds more than Air. 3 pounds versus 2.8 pounds. Actually, medyo mabigat nga siya, pero hindi naman sobrang bigat compare ng mga dati kong gaming laptop. 6. The Pro gets high dynamic range speaker while the Air does not. Nung binili ko to, isa sa mga features na nagustuhan ng previous owner nito was speaker daw niya ay sobrang ganda, which is I agree naman.
Marami pa si Redditor na comparison na ibinigay and I will let you read na lang by yourself since medyo mahaba na yung video. I am not sure if this video helps you decide pero para sa akin, kung magka-price yung Pro sa Air, go with the Pro model. Since sa Facebook Marketplace ako namimili, I wanted to know kung scam nga ba talaga itong nakausap ko or assuming lang ako. Medyo nag-overthink at nagiging maingat lang ako mag-transact online. So ito na nga. This seller is selling his MacBook Air M2 for 29,000 pesos. This is our condo. Me. Good morning. Is still available? Him. Yes po. Me. 29k. Him. Yes po. Me. Location po. Him. Bilaran, Nasugbo, Batangas. Me. Kaya ba halfway? Manila kasi ako. Him. Layo nga po, di kaya. Near dito lang sana, malapit sa amin. Wala na kasi ako extra. 1 bar na lang din sa sakyan ko kaya di ako makalayo. Me. Okay po. Hehe. Him. Kunin niyo po ba? Me. Malayo sir eh. Kahit dagdag na lang ako if gusto niyo. Him. Ganito na lang po, if sure buyer kayo, pwede ko naman ihatid dyan sa location mo. May sasakyan naman ako, partial ka lang kahit 3k pang gas and pang toll gate. Bawas na lang sa 29k. Then, dyan na lang yung balance pagdating ko. Me. Pass. Him. Okay po, no problem po. Medyo red flag sa akin yung price ng MacBook M2 for 29,000 pesos since based sa mga canvas ko. Ang MacBook M1 nga is nasa 30 to 40k pesos pa, tapos yung sa kanya M2 na tapos 29. Nag-chat pa rin ako kasi malay mo he was trying to dispose yung laptop niya faster, so binabaan niya yung prices kaya nag-chat ako. Then second red flag was nagsabi siya na need ko mag down payment ng 3k para makapagpaga siya. Medyo weird lang talaga for me. Kaya nagpass ako. Not sure if this is a scam or need lang talaga niya ng panggas at pang tollgate. Yun lang muna for now. What do you think? Farbolto here. Bye for now. Paalam.